Sa Diyos nga ba galing ang problema at ang suliranin? Hindi. Pero nais kong linawin na ang tukso, problema at suliranin ay galing sa kaaway. Pero ang Diyos ay nanunubok. Ang pagkakaiba ng dalawa ay napakalaki. Ang kaaway nanunukso upang pabagsakin ng tao sa buhay na ito. Ngunit kapag nanubok ang Diyos o ititest niya ang tao, ang nais ng Diyos ay pataasin ang antas ng kanyang pananampalataya at mas lalong ipakita niya ang kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng pagsubok. Katulad sa buhay ni Abraham, nang itest ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang kaisa-isang anak na si Isaac doon sa bundok, mas nakilala ni Abraham ang Panginoon ng husto sa tagpong iyon. Ngunit ang pagtuksong ginagawa naman ni Satanas ay para pabagsakin ng lahat ng tao. Katulad ng tuksohin niya ang Panginoong Hesus sa bundok habang ito'y nasa diwa ng pag-aayuno. Sinasabi ng Philippians chapter 1 verse 29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ngunit sa panahon nga lang natin ngayon, marami ang nais lamang sa comfort zone, kung saan mas maraming Kristiyano ang mahina. Kapag may pagsubok, hindi na maglilingkod. Kapag may problema, hindi na sasamba. At maraming anak ng Diyos allergic sa pagsubok. Kaya maraming Kristiyano ngayon, weak at lubos na pinaka-iiwasan sa kanilang buhay ang pagsubok. Kaya pakatandaan natin, may pagsubok dahil nais ng Diyos itaas tayo. Gawin tayong malakas, the more na marami tayo napapagtagumpayan na pagsubok sa buhay. At the more tayo na mas lalo nagiging effective at mas lalo natin nakikilala ang Diyos sa gitna ng unos. Kaya pakatandaan mo ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ng Philippians chapter 4:13. At ito ang sagot sa tanong na,